Na pag-uusapan po ngayon ang sigalot between China and Philippines dyan po sa West Philippine Sea. Ito po ngayon ang ating topic at pag-uusapan po natin at gagawan po natin ngayon ng reaction video. Kanino nga ba ang West Philippine Sea? Ang video po ng ating panonoodin ay mula po sa YouTube channel po ni Literacy Corner. Ilalagay ko po sa description ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel. At huwag niyo rin po sana kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel para ma-update po kayo kapag naglalabas po tayo ng itong reaction video. Sisimulan na po natin to para po malaman po natin nilalaman ng kanyang video. Let's do this. Sa video na ito ay titingnan natin kung kanino ba talaga ang West Philippine Sea. Posible kaya na sumiklab ang digmaan kung mas agresibo pang ipakita ng Pilipinas ang pagmamay-ari sa dagat na ito? Let's find out in this video. Subscribe. Dito sa mundo, sa kasalukuyang panahon, lahat ng bansa ay may sinusunod na batas para mapanatili ang kapayapaan. Isa na dito ay ang mga batas na nakapaloob sa tinatawag nating United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Pero paano kung ang batas na ito ay hindi sinusunod ng ibang bansa? Na which is hindi sinusunod ng China, naghahaman na China. Real talk, no? Yan po talaga. Mulat sa pool po talaga ay ganyan po ang China, no? Hindi po sumusunod sa batas. Gaya na lamang ng ginagawang pang-aangkin ng China sa West Philippine Sea. So, bakit nga ba napaka-importante ng dagat na ito? Una, ang dagat na ito kasama na ang West Philippine Sea ay daanan ng mga barkong pangkalakal ng iba't ibang bansa gaya ng China, Taiwan, Korea at Japan. Tinatayang nasa $5.3 trillion ang halaga ng produkto na idinadaan dito kada taon. Grabe, no? Ito ay halos kalahati sa kabuuang halaga ng mga produkto na idinadaan sa dagat sa buong mundo. Pangalawa, ang dagat na ito ay mayaman sa natural gas na tinatawag nating methane hydrates. Ang gas na ito ay ginagamit bilang source of energy. Tinatayang mas marami pa ang reserve ng methane hydrates kaysa sa pinagsamang reserve ng gas at oil sa buong mundo. Yan ang dahilan kung bakit po gusto pong sakupin ng China ang West Philippine Sea. Dahil po dyan sa methane hydrate. Gusto po nilang kamkamin po lahat yan. Nung ganyan po sila kagahaman na gusto po nila makuha po lahat po yan. Yung source po ng energy na yan na methane hydrate. Kaya po kahit po dito po sa atin, no, sa ating teritoryo na dito po sa Scarborough Shoal, dito po lahat halos dyan ay talaga pong gusto pong sakupin at pinapasok po talaga at hinaharas po tayo ng China dahil po dyan sa methane hydrate. Ang methane hydrate na ito ay ang magiging sagot sa laki ng problema sa kuryente ng Pilipinas. Tumpak. Pangatlo, ang dagat na ito ay pinagmumulan ng 12% ng kabuuang dami ng yamang dagat na kinakain nating mga tao sa isang taon. Isipin nyo, no, 12% annual fish catch. Ibig sabihin, no, talaga pong mabubuhay po talaga tayo dyan. Isipin nyo, ganyan po kayaman ng likas na yaman na yan dyan po sa West Philippine Sea. Kaya po talaga pong pinag-aagawan po talaga yan, lalo na po ng ganid na China. No? Ayan po talaga ang pakay po nila dyan. Bukod po dun sa gas, no? At yung langis, at yan din po sa sa sobrang yaman po ng sobrang dami po ng isda po dyan. No? Kaya po ganyan po yung China. Itong dagat na ito ang pinagkukunan din ng pagkain at pangkabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino. Tama. Ngayong alam na natin kung gaano kahalaga ang West Philippine Sea, alamin na natin ngayon kung bakit ito ay talagang pagmamay-ari ng Pilipinas at hindi ng China. Ayun na. May dalawa tayong basehan para masabi na atin ang dagat na ito. Una ay ang batas at ang pangalawa ay ang kasaysayan. Ngayon, ano ba ang sinasabi ng batas? Una, ayon sa UNCLOS, lahat ng mga bansa sa buong mundo ay may karapatan na magmay-ari ng 200 nautical miles na Exclusive Economic Zone or EEZ. Ito ang EEZ ng Pilipinas. Yan, isipin nyo, nakita nyo, ang ganda po ng paglalahad po ni
Literacy Corner po, no? Ito po ang EEZ ng Pilipinas. Ayan po, nakapalibot po, no? 200 nautical miles, no? Kasama po ang Scarborough Shoal, diba? Kalayaan Group of Islands. Pinapasok po tayo ng China dito po sa Scarborough Shoal na sakop po ng ating EEZ, no? Na hindi po nila sakop yan, which is kung tutuusin po sila po ay trespassing po sa ating 200 nautical miles EEZ. No, ganyan po sila kagahaman, which is dapat po talaga kung tutuusin, tayo po talaga dapat ang nagtataboy sa kanila. Kasi po nasa EEZ po natin yan, no, itong Scarborough Shoal, no. Kung tutuusin po, dito lang po talaga po ang China. Ito po lang ang EEZ nila, pero po sa sobrang ganid po nila ay talaga pong halos lahat po ito yan po, no, ay sinasakop na po ng China. No, which is hindi lang naman po tayo ang kinakalaban po nila dyan. Halos lahat po ng bansa nakapalibot po dito ay talaga pong kinakalaban ng China. No? Pero po talaga po ang ating pong EEZ ay sobrang yaman po talaga. Hagip po kasi natin talaga yung gas na sinasabi po kanila ni Literacy Corner. At nandito rin po ang mayayaman, kumbaga sobrang dami po ng isda dyan, no? At langis. No? Kaya po pati po dito po sa ating EEZ ay gusto pong sakupin ng China, na which is hindi po nila sinusunod ang batas, no? Talaga pong wala po silang pakialam sa batas, lalong-lalo na po sa UNCLOS at doon po sa arbitral na napanalunan po natin, no? Talaga pong napakaganid po talaga ng China. Ibig sabihin nito, lahat ng nasasakop ng ating EEZ ay may karapatan tayong mangisda at gamitin ang kahit na anumang yaman na nasasakop dito. Ngayon, gaya ng ating nakikita, parte ng EEZ ng Pilipinas ang mga reefs at shoals na nandito, ang Scarborough Shoal at Kalayaan Group of Islands. Tama. Alam mo ba kung saan lang ang EEZ ng China? Ito lang ang kanilang EEZ, diba? Pero ang layo ng inabot nila sa pang-aangkin ng teritoryo. Isipin nyo, no? Ayan lang, no? Kasasabi ko lang po kanina, dito lang po ang EEZ, no, ng China, no. 200 nautical miles lang kasi ang pwedeng pagmay-ari ng mga bansa, no. Tulad po to, 200 nautical miles po yan lahat, no, kung sa atin, no. Umaabot po sila dito sa Scarborough Shoal, no. Dito po inaangkin din po nila yan, which is atin po yan, no. Nasa EEZ po natin yan, 200 nautical miles. Ganyan po sila kaganid. Ito lang po talaga ang kanilang dapat na pag-aari, no. Talaga pong wala pong nirerespetong batas po itong China. Kaya hindi po sila dapat na nagpupunta po dito sa atin kasi atin po yan. Tayo po ang may karapatan dyan. Ang ating mga mangingisda po dapat ay libre o malayang nakakapaglayag po dyan, nakakapangisda dahil po nasasakop po yan ng ating EEZ. Pangalawa, nanalo na ang Pilipinas sa kaso laban sa China na dininig sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands. Ang Permanent Court of Arbitration ang humahawak sa mga kaso gaya ng West Philippine Sea Dispute kung saan dalawang bansa ang nag-aagawan sa isang teritoryo. Tama. Pero kahit pa man nanalo na ang Pilipinas sa kaso, hindi ito kinikilala ng China. Mas sinusunod pa rin ng China ang tinatawag nilang 9-dash line. Ayan, no, yung 9-dash line po nila na imaginary. 10-dash line na nga po yan eh. No, 10-dash line po yan kasi po sinama na nga po nila ang Taiwan, no. Ganyan po sila kaganid. Isipin nyo, ito po yung kanilang kalokohang imaginary line, no. Na sinasabi po nilang kanila. No, kaya tayo po ay talaga pong hinaharas po ng China dito po sa Scarborough Shoal particularly. No, pero po ito po, no, marami po kasi nagsasabi na bakit hindi daw po tayo gumante ng water cannon sa China, ganyan-ganyan, na api na tayo, nagmumukha na tayong kawawa sa buong mundo. Actually po, napakaganda po ng ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi po tayo lumalaban ng pisikalan. Kasi po, sa international law, doon po tayo may laban talaga. Kasi po kung makikipagpisikalan po tayo sa China ay hindi po ma-honor ng international law. Kung baka magiging gera na po talaga yun kung tutuusin, di ba? Pero po pag lumaban po tayo ng legal dito po sa international law, muli tayo po ay mananalo at kita naman po ng buong mundo na tayo po ang hinaharas ng China at ang China po ang pumapasok po sa ating teritoryo, sa ating EEZ.
'di ba? Dito po sa Scarborough Shoal, no? Kaya po yung 10 dash line po na 'yan ng China ay napakalaking kalokohan po niyan kasi po actually dito lang po talaga sila dapat, no? Dito po sa 200 nautical miles po na 'yan. Dito po lang dapat po ang pag-aari nila. Sa atin po, ito po talagang sa atin kaya po according sa batas ay atin po talaga 'to. Karapatan po natin 'yan, teritoryo po natin 'yan. Actually, ito ay naging 10 dash line na dahil sinali na rin nito ang Taiwan. Grabe, no? Ganid. Ating makikita sa 9 dash line na ito na nasasakop nito ang EEZ ng Pilipinas. Ito ay labag sa batas. Tama. Kung kasaysayan naman ang Isipin nyo, no, lahat na lang po nilabag ng China. Yung UNCLOS, hindi po nila respeto. Yung arbitral award po natin na pinalalunan po natin, hindi rin po nila nire-respeto. Ganyan po ang China, kaganit, no? Kumbaga, kung papatawan po sila ng parusa ng batas po talaga sa international, no, talaga po talong-talo po sila, no? Kasi po, dalawa na nga po yun, di ba? Yung UNCLOS sa yung arbitral award po natin, hindi po nila nire-respeto. Ibig sabihin po yun, lumalabag po sila sa batas. Kaya dapat lang po at tama na po yung ginagawa ng ating President Bongbong Marcos na hindi po tayo lumalaban ng pisikalan sa China. Ngayon po, alam nyo na po, no, na mas maganda po talaga na wag po tayong lalaban ng pisikalan sa China kasi po meron po tayong international law. Doon po tayo lalaban. Which is nakikita nga po ng buong mundo na yung China po ang pumapasok po sa ating teritoryo at sila po ang nangbuburi sa atin. Hindi po tayo ang nagpo-provoke ng gulo dahil kung tutuusin sila po talaga ang trespassing dito po sa ating EEZ. Malinaw po yan, ha? ito ay labag sa batas. Kung kasaysayan naman ang pagbabasehan, Pilipinas pa rin talaga ang nagmamay-ari ng West Philippine Sea. Tingnan natin ito. Ito ay mapanggawa ni Jesuit Pedro Murillo Velarde noong 1734. Makikita natin dito na may pangalan na ang Scarborough Shoal na Panakot at ang Spratly Island naman ay may pangalan na Los Bajos de Paragua. Ngayon, sa lahat ng mga ancient maps ng China mula Tang Dynasty hanggang Qing Dynasty, hindi kasali sa kanilang mapa ang mga reefs at shoals sa West Philippine Sea. Grabe yung research nito ni Literacy Corner, no? Mag-subscribe po kayo sa channel niya, ilalagay ko po sa description link ng kanyang video para po makapag-subscribe po yung napakahusay po nitong content creator po na to sa Literacy Corner. Noong 1947 lang nila nilathala ang kanilang mapa na mayroong 9 dash line na, kung saan kasali na ang kabuuan ng West Philippine Sea. Ang malala pa nito ay sila lang ang naglathala nito nang hindi man lang sumasangguni sa international law of the sea. Grabe yung China, no? Kumbaga, kami ang nagmamay-ari niyan. Ito, mayroon kaming bagong mapa, amin yan, no? Hindi man lang kumukonsulta doon sa UNCLOS. Ganyan sila kaganid. Grabe itong China talaga. At sa mga karatig bansa na nagmamay-ari sa naturang lugar. Tama. Ito ay labag sa batas na nakapaloob sa UNCLOS. Ngayon, posible ba na humantong ang hidwaang ito sa digmaan kapag naglagay ng Navy ships ang Pilipinas sa West Philippine Sea? Of course, hindi. Alam ng China na may Mutual Defense Treaty ang Pilipinas at USA kung saan obligado ang dalawang bansa na tumulong sa isa't isa sakali mang may banta sa seguridad mula sa ibang bansa. Well, sinabi na nga yan ni General Aquilino ng US, no, na wag lang may mamamatay sa part po natin, no, sa PCG o kahit sino po sa Pilipinas, no? Kasi po talaga pong may karapatan na silang lumusob, no? Maano na po yung treaty na yun. Kumbaga marirevoke na po yun dahil po wag naman po sana, no? Pero talaga po talagang meron po talaga tayong Mutual Defense Treaty po, no, sa US. Pangalawa, ito ay labag sa international law. Pinagbabawalan na ang mga bansa na gumamit ng dahas o gyera laban sa ibang bansa. At higit sa lahat, hindi interesado ang China sa gyera. Klaro yan. Mas agresibong ipinagtanggol ng Vietnam ang kanilang teritoryo,
pero hindi naman sila ginera ng China. Ayan yung kumbaga, sobrang bitter truth, no? Lahat na nga po halos ng bansang nakapalibot dyan sa West Philippine Sea, inaaway na po ng China, no? Binuli ng China, pero wala naman po naganap na gera. Kaya wag po tayong matakot, no? Unang-una po tayo po ay meron po tayong mga kaalyadong malalakas sa bansa. Hindi naman po ganun katanga ang China siguro na para tayo ay gerahin. Kasi po tulad po ng Vietnam, Indonesia, yung mga nakapalibot dyan ay talagang nagkaroon din sila ng sigalot. Unang-una isipin nyo lang din po, no, yung Taiwan po, napakaliit po ng Taiwan. Bakit po hindi nila magera-gera? Malaki pa po ang ating Luzon, no, sa bansang Taiwan. Pero never po nilang magera-gera ang Taiwan, no. Talaga po pag pumapasok po sila sa teritoryo ng Taiwan, ay talaga pong pinapalayas po sila ng Taiwan, no. Talagang winawater cannon din sila. Pero wala pong nangyayaring gera. Isipin niyo po yun. Tayo pa kaya na meron tayong Mutual Defense Treaty sa US at marami na po tayong kaalyadong bansa ngayon na tumutulong po o sumusuporta po sa ating bansang Pilipinas. Nandiyan na pong India, Australia, marami pong iba. Marami pa pong iba. No, kaya sobrang malaking kalokohan din po talaga kung magsisimula po ang China ng gera sa atin. At sobrang bagsak po ang ekonomiya ng China. Hindi po sila susugal po talaga. Kasi po pag sila po ang nagsimula ng gera, mapipris po lahat ang asset po nila. Lalo pong babagsak ang ekonomiya ng China. Kaya hindi po sila pwedeng basta-basta lang magdeklara ng gera. Talaga pong malaki po ang mawawala po sa kanila pag sila ay nagdeklara ng gera sa Pilipinas. Mas interesado lang ang China sa pagpapayaman. Nagpapakahirap silang itayo at payabungin ang kanilang ekonomiya. Tapos sisirain lang nila dahil sa giyera? Tama. It does not make any sense. Ang ginagawa ng China ngayon ay purong pananakot lamang. Correct. Kaya ang sinasabi ng mga eksperto ay dapat na ipaglaban natin ang West Philippine Sea sa pamamagitan ng paglagay ng mga Navy ships doon. Correct. Para ipaalala sa China na atin ang West Philippine Sea. Kaya nga po hindi natin pwedeng pabayaan ang BRP Sierra Madre kasi po nagsisilbi po natin outpost, no, ang BRP Sierra Madre o mata doon po sa lugar na yon. Kasi po pag nawala po yon, talaga pong hindi po natin na malalaman kung ano po ang aktibidades ng China kasi po halos lahat po ay tinatayuan na po nila ng kanilang infrastruktura. Alam niyo naman po kung gaano kagahaman ng China. Sa katunayan, ito ang ginagawa ng ibang mga bansa ngayon tulad ng Japan, US, UK, India at France. Tama. Nagpapadala sila ng kanilang mga Navy ships para ipaalala sa China na ang dagat na kanilang inaangkin ay EEZ ng Pilipinas kung saan may freedom of navigation at freedom of overflight ang ibang bansa. Yan ang pangatlo na yan na nilalabag din ng China. No? Yung freedom of navigation, lalong-lalo na natin, no, ng Pilipinas, ay nawawala na. Kumaga talaga pong kahit doon po sa ating teritoryo, kahit po ang ating mga mangingisda, maliliit po natin mangingisda, ay hinaharas po ng China. Lumabag na naman po sa batas ng China. Strike 3 na po sila kung tutuusin, no? Freedom of navigation. Nilalabag din po yan ng China, lalong-lalo na po dahil tayo po ang hinaharas po nila sa mismong ating teritoryo. Ibig sabihin, malaya dapat na nakakapaglayag at nakakalipad ang mga barko at eroplano ng ibang bansa sa nasabing lugar. Tama. So, in summary, atin ang West Philippine Sea ayon sa batas at kasaysayan. Yes. Kaya dapat natin itong ipaglaban. Make sure to share this video para malaman din ng iba. Muli, this is Literacy Corner. See you in the next one. Ang galing po ng Literacy Corner. Napakahusay po ng kanyang pagpapaliwanag po dito, no? Siguro naman po, nakita nyo naman po kung ano pong nilalaman ng video ito at dapat po natin po talaga ipaglaban po ang ating EEZ, ang ating karapatan po dito sa West Philippine Sea. Dahil sa atin po yan, wag po tayong padadaig po sa ating kalabang bansang China kasi po talaga pong hindi po sa kanila yan. Sa atin po yan, karapatan po natin yan. Suportahan po natin ang ating gobyerno sa pamumuno natin Pangulong Bongbong Marcos ay ipaglaban po ang ating karapatan dyan sa West Philippine Sea.
Maraming po salamat no. Until next time, mag-iingat po kayo lahat. Huwag niyo po kalilimutan na mag-subscribe sa akin channel para ma-update po kayo kapag naglalabas ang reaction video. God bless and peace out. Bye.